26 na taon na nga ang nakakalipas pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa ilan sa ating kababayan ang mga nangyari nung EDSA People Power 1. At ang ilan sa mga eksena sa makasaysayang pangyayaring iyan, sabihin na nating na-immortalize na sa pamamagitan ng mga larawan. Tulad na lang po ng mga larawang nakunan ng kasama natin ngayon dito sa studio, si Ginoong Sunny Camarillo, batikang photojournalist at lifetime member ng Press Photographers of the Philippines at National Press Club. Good morning po, Sir Sunny. Good morning, good morning. Nako, ikwento nyo nga po sa amin nung EDSA People Power 1 Revolution. This was 26 years ago. Yes, oo. Kayo'y photojournalist na noon. Yes, oo. Practicing photojournalist, although freelancer. And nung 22 na nagsimula, wala pa ako doon. But on the February 23, nagpunta ako ng maaga sa EDSA sa may Camp Crame. At medyo wow, ano ito, parang amazing, ano? Kasi ang daming mga bata, ang daming mga matatanda, ang daming mga kahit na may kapansanan ay nandun. Pero nakakatuwa na yung mga kabataan, especially yung mga babae, no, na tuwan-tuwa sila makita yung mga sundalo. Oo. Itong mga sundalo na ito yung mga members ng... Ito isa sa mga pictures na kinunan ninyo. Yes. Makikita niyo po dito, merong madre po ito, ano? Yes. Oo. Tapos ito ay mga sundalo. Ito yung mga Marines na pinadala ng government to try na parang lulusob sana sa Camp Crame, sa mga rebelde, no? So, palubog na ng araw nung medyo nag-andaran yung mga tangke, yung mga machines, yung mga... So, itong nan na ito ay mabilis ang lakad. Nagpupunta sa mga sundalo ng mga Marines. Sabi niya, God bless you Marines, we are all Filipinos, please. Parang sinasabi na huwag kayong lulusob. Yan. Anong pakiramdam ninyo noong time na yun na... Well, maraming tanong sa akin kung di ako natakot. Pero sabi ko, ba't ako matatakot? Samantalang lang dito, mga bata pa, mga pilay, mga may mga madre nga. May mga madre pa at sila yung nakaharang sa mga tangke. So naisip ko lang na iba ito, kako. Parang history ito. Kaya I just have to keep on clicking my cameras and yun, kahit pa paano nakaipon ng images. Meron ding mga memorable na may mga malalaking personalities din doon sa EDSA 1 na talagang naging matingkad nung time na yon, katulad ni na former President Fidel Ramos na nakunan nyo rin po dito sa litratong ito dito, no, sir? Yes. Ito ay February 25. At ang narinig ko sa isang general na kaibigan ko is that nagpalabas ng radio message si General Ramos na lahat ng mga police commanders to report to him to Crame. At parang ang pagkasabi ay kung pupunta kayo dito, kami ay kasama nyo. Pero pag hindi kayo pupunta rito, hindi namin kayo kaaway. So ito yung meeting at nandun ka sa loob? Nandun ako sa loob. Paano ka naman nakapasok doon sa loob? Paano ka naman nakapasok dyan sa loob ng meeting na yan? Kasi noon, presidente ko ng isang radio club na naka-attach sa anti-carnapping sa Crame. So yung general na yun na kaibigan ko, may access ako sa kanila. Si ngayon Senate President Juan Ponce Enrile ay ano yung position niya noong time na yon? Siya ay Defense Minister. Yes. At nandun din siya doon sa EDSA 1. Yes, of course. Sila yung nagsimula ng ito EDSA. Yung isa sa mga litratong nakunan mo. Saan eksakto to? Ito si former Defense Minister Enrile kasama si FVR. Yes. 26 years ago. Yes. Actually, that is February 24, umaga. Nagsasalita sila, nag-speech sila sa may flagpole sa GHQ ng Crame. At doon in-announce na parang umalis si Marcos ng 6 o'clock noong February 24. So yung clamor naman ng mga nasa EDSA na makita yung dalawang heroes, pinagbigyan. So from the flagpole, pumunta sila ng EDSA. Tapos tumungtong sila sa isang van. Ito yun. Bumagsak yung van. Bumagsak itong van na ito? Yung bubong. Bumagsak yung bubong ng van? Lumipat sila sa isang flatbed truck na pag-aari ni Mario Raimundo. Tapos nasa taas nila may imahe ng Virgin Mary. Yes. Laging nandyan yan. Basta lumabas si Minister Enrile, palaging kasama yung ating imahe ng Virgin Mary. Is that so? Yes. Ano naman yung pinaka hindi nyo malilimutan na litrato dito sa dinami-dami po ng nakunan ninyong litrato? Ano yung pinaka-memorable para sa inyo? Yung talagang tumimo sa inyong puso? Napakadaming akong kwento dyan. Pero merong isang outstanding photo na isang family, yung sundalo,
may pamilya siya, tapos nasa gate ng krami, nasa loob siya, nasa labas naman yung yung nanay at Ayan, yes. nakikita niyo po ngayon Oo. sa inyong TV screen. Nagpapaalam siya, nanay. Nasaan sabi niya, dyan? Yan yung sundalo. Nasa yung loob nandun ng sa gate. kabilang Oo. side ng gate. Sa kabila, Yung nanay nanay at niya, saka yung babae asawa. po na nasa gitna. Yes, oo. Ano yung eksena niya dyan, ang sir? eksena ay sabi niya, Nay, bahala kayo sa mga bata dahil Mama, dahil balita namin talagang lulusubin kami ngayon. Sabi niya, so baka ito na yung huling pagkikita natin. Anong pakiramdam ninyo doon na talagang iba yung pakiramdam ng mga tao noong time na yon? Parang people have become parang braver, more Yes, patriotic. yes, Anong pakiramdam ninyo as a photojournalist capturing all these images? Ako naman, sabi ko, nung marinig ko siya, sabi ko, wow, kailangan makunang po kung ano mga eksena dito, sabi ko, no? Kung anong mangyari may lulusob. Pero Right. I was just looking around kung saan ako pwede magtago, no? Na wala ka talagang pagtataguan. So parang bahala na rin, parang ganon. Well, naisip ko rin yung pamilya kung ano mangyari sa akin doon. Pero sabi ko, this is it. Sabi ko, bahala na. Alam niyo, Ginoong Sunny, my parents, yung nanay at tatay ko ay aktivista rin nung panahong iyon at nandun din sila sa EDSA People Power. I also remember them saying goodbye to me nung time na yon. Medyo bata pa ako noon, so hindi ko rin naintindihan kung bakit nagpapaalam sa akin yung aking mga magulang. Pero later on, kinukwento nila sa amin kung gaano daw, iba daw yung pakiramdam na nandun ka sa EDSA 1. Talagang ramdam na ramdam mo daw yung pride ng pagiging isang Pilipino at handa kang mamatay para sa bayan. Kayo po as a photojournalist, ano yung naramdaman niyo as a Filipino also nung time na yon? Well, ganun din. Kumbaga, ay nakahanda ka rin gaya ng iba, no? Pero, siyempre ako, kumbaga, kung makakaiwas ako, because my main purpose ng aking mission sa sarili ko is to record history. So, parang ganun. Pero after everything has happened, do you feel prouder as a Filipino after the EDSA 1 happened? Well, immediately after, of course. But, years after, even months after, na iba na yung naging tema. Nag-iba na, oo. Yes, Meron po yes. kayong isang litrato po dito na nakakatawag din po ng pansin. Nakasulat po dito, EDSA 1, patay na, question mark, Panginoon maawa ka sa amin. Yan po ay ito isa sa mga anniversaries ng EDSA. At nakuna ko yung streamer na yun na hawak-hawak nila. Sabi ko, well, kaya ginagamit ko lagi sa exhibit ko yung photo na yan. Dahil napakaganda yung question kung patay na nga. At I think may mga pagkakamali rin ng ating mga national leaders na dapat i-maintain, i-sustain yung spirit ng EDSA in so many ways. It can be done like isama sa ating mga curriculum, isama sa mga history books, i-correct ang mga mali, mga things like that. At i-celebrate ng tamang paraan. Pero di po tayo ditong libro, yan po yung libro ng EDSA Revolution. At nandyan din po kayo sa litratong iyan. Sa itaas ng tangke. Nasa taas po ng tangke. Yeah. Pero before we end our interview, Ginoong Sunny, bakit sa tingin ninyo, after 26 years, ay dapat pa rin nating gunitain ang EDSA People Power 1 Revolution? Well, we should be proud as Filipinos because that was our shining moment at unity. Ang EDSA 1 ay nag-unite ng lahat ng sectors ng Pilipino, no? And the other EDSAs are partisan. So, ang maganda sa atin is that sa EDSA 1 is that sumunod ang mundo na hanggang ngayon ay sinusundan pa. Hindi ko lang alam kung naalala ng mga iba-ibang nasa North Africa, nasa East Europe, nasa Middle East. Na tayo nagpasimula ng lahat ng ito. Ng EDSA. So, meaning that pag nagsama-sama ang force ng tao, talagang sila dapat ang masunod. So, huwag natin kakalimutan ng ating kasaysayan. Dahil kailangan kapulutan natin ito ng aral. Yes. Sana pakiusap ko lang na talagang tamang selebrasyon ng unity ang dapat natin gawin every February ng EDSA People Power. Okay, maraming salamat, Ginoong Sunny Camarillo, isang photojournalist at isang Pilipino. Salamat. Thank you very much.